This video, ituturo ko sa inyo kung paano aalisin itong nagkaroon ka ng ganito. So, time to time naman, chine-check natin yung ating tools kung mayroon ba tayong violation or hindi. Yes. So, time to time, chine-check natin. So, ibig sabihin, nalalaman natin kung alin doon yung nagkaroon tayo ng violation. Sa Facebook page, ay madali lang pong mahanap kung alin yung violation na mayroon tayo. But, sad to say, kung profile Facebook yung gamit natin, ay kailangan nating isa-isahin yung ating Facebook kung alin nga ba doon yung mayroong violation. Yes. Alam naman natin dito sa Dubai, which is umulan ng malakas at umapaw yung mga tubig dito. So, since nga nag-post ako sa aking Facebook profile, so naka-receive ako ng ganito, which is align sa community policy standard ni Meta yung mag-post ka ng mga gano'n na sakuna. Yes, aminado naman ako doon. Pero, gusto ko kasi na mayroon akong record. So, hindi ko na siya kailangang delete. So guys, paano alisin yung ganito na hindi mo na kailangang i-delete ang yung video? So tara, sundan nyo lang po yung tutorial ko at gagawin natin kung paano alisin yung ganitong violation or hindi na i-delete yung video. Which is, kung titingnan naman natin guys, basta hindi lang pupula ang ating tools. Silipin natin yung ating recommendation. Basta yung recommendation natin ay hindi lang pupula. Ibig sabihin wala tayong violation, ay okay lang po. Kasi ibig sabihin lang, mayroon tayong na-upload na content na which is hindi siya mag-i-earn at siya mag-i-earn ng dollar, walang ads, at hindi yun kikita, against po sa policy standard ni Meta. Pero hindi naman totally na violation talaga. Kumbaga yun, specific video lang po na yun ang hindi po magkakaroon ng ads. So guys, tara guys, sundan nyo po ako kung paano po alisin yung mga ganon. So guys, kasi alam ko sa sarili ko na yung video lang po yun na nagkaroon ng violation kasi time to time, chine-check ko naman yung aking tools. So pumunta tayo dito guys sa aking upload. Pumunta tayo sa wall. So syempre, ang gagawin ko, so since nga nag-upload po ako nito, ay which is bawal, so ang gagawin ko po nito ay ilalagay ko po yung settings, edit the audience settings, ilalagay ko sa friend to friend. Pag naka friend to friend na po yan, ayan, i-change ko lang po siya. So, hindi nyo na po siya kailangang i-delete guys. Hindi nyo na po siya kailangang i-delete. I-change nyo lang po yung audience na kung dati naka-public sa audience, ngayon gagawin nyo po naka-friend to friend na lang. Ngayon, i-check naman po natin yung ating tools kung naalis na ba yung violation or yung limited earnings dun sa ating tools. I-check natin. Ayan guys, nakalagay, good job, you're able to earn money from your content. So, titingnan natin yung sa Reels. Ayan guys, sa Reels, wala pong violation. Titingnan natin sa in-stream ads. Okay na rin po, nawala na rin po. So, guys, ganun lang po yung gagawin natin. Kung alam naman natin na yung specific video na po yan, ang mayroon lang violation at ayaw nyo pong i-delete. So, po pwede na pong gawing ilagay lang po sa settings ang audience natin ng friend to friend or naka-only me. So, kung ayaw mo talagang i-delete, kasi sa akin, gusto ko, mayroon ako record sa mga videos na in-upload ko. So, hindi ko siya dinelete, nilagay ko lang sa friend to friend para wala po yung limited earnings. So, okay lang po na hindi siya mag-earn. Gusto ko i-keep yung video kasi gusto ko may record po ako sa video na po iyon. So, ganun lang po ang gawin nyo guys pagka in case na nagkaroon kayo ng ganon. So, depende din po sa inyo kung gusto nyo pong i-delete, kung ayaw nyo pong video, mas mainam, i-delete nyo lang po yung video. Pero kung naka-print to print na po, mawawala na po yung nakalagay doon na limited earnings. So, hindi naman po maapektuhan yung tools natin. Kumbaga, yung video na po lang yun, walang ads, hindi po siya kikita. Pero, para sa akin, so kinip ko po yung video kasi gusto ko may record po ako. So, nilagay ko lang siya sa print to print, nawala na din po yung violation. So, kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, pa-follow naman po ako at for more update and tutorials. So, maraming salamat po and have a nice day.